150. Oh my god, malakas nga. Ganun lang siya kabilis. Nakakuha ng 65 actually. Parang okay ba sa akin yung ganito? Hindi kayo, parang sobra to. Hello, kumusta kayo? Ngayong araw ay magbabaklas tayo ng panggilid. Itong ating ADB 160. Ito ay DIY lang. So first time ko itong gagawin. Bumili na ako kasi ng mga gamit para dito. At ngayon ko pa lang siya bubuksan na ako yung gagawa. Kung gaya ko na mahilig ka rin magkakalikot, syempre, mas gusto natin na tayo yung gumagalaw sa mga sasakyan natin or sa mga motor natin. So hindi na tayo magre-rely sa mga mekaniko. Kung kaya naman natin gawin, why not, di ba? So sa pagre-research ko, panonood ng mga video, natutunan na rin naman natin kung paano gawin. So i-apply natin dito lahat ng mga natutunan natin kung paano nila ginawa. Susubukan din natin dito. Okay? So ngayon, lalabas ko muna yung mga gamit ko. Then bakasin muna natin lahat itong ating panggilid. So unahin natin tanggalin itong allen na nandito. Ayan. Then meron dito number 8 na mga tornilyo. Ayan. Para samasamahin natin yung mga tornilyo. Itong Y tool natin number 8 then. Ayan. Ayun. Kalasin na natin itong mga wire na nandito. Yan, ito. Yan, natanggal na natin to. So, gilid muna natin. Diyan ka lang. Next ay... So, meron pa palang tornilyo dito isa para sa CVT cover natin. Number 8. So, kuha tayo. Pero, unahin muna natin yung mga nandito. So, dalawang mahaba. Ito kaya. Yun yung pinakamahaba. Nasa gitna. Okay, ngayon, tanggalin na natin itong ating CVT cover. At ayan, medyo marumi-rumi na rin yung ating crankcase cover. Ilang kilometro na rin ang tinakbo nito nung huling palinis ko. At kailangan linisin na ulit. Ayan, may mga dumi na rin. Actually, marumi na rin talaga. So, lilinisin na natin yan. Then yung washer. Ito yung makapal na washer. So pagkasama-samahin natin, since hindi natin masyadong kabisado to. Yan. Well, okay pa naman. Wala pa naman sigurong diferensya to. Makinis na makinis pa siya. So ayun, marumi na nga. Ang daming alikabok sa loob. Siyempre, dyan yung mga pinaglagasan ng ating belt. So, lilinisin natin yan. Next naman, ito tanggalin natin. Okay. Then, yung washer. Ayan siya. Ang daming mga pulbos. So, talagang panglinis na siya. Butin na natin ito ng buo. Okay. Ayan. So, linisin natin ito ng buo. Yung likod, napakadumi na. So, maganda pa naman yung ating belt. Wala pa namang sign na kailangan siyang palitan dahil makapal pa. Actually, wala pa ako nakikita mga crack sa kanya. Ayan. So, lilinisin na lang natin siguro ito mamaya. Ngayon, unahin natin linisin itong loob nito. Yan. Tanggalan natin ang mga alikabok. Then after yan, yung mga pyesa naman ang lilinisin natin. So pwede natin sigurong sabunin to or gamit tayo ng CVT cleaner kung ano mas madali. Pero palagi ko, hindi naman kailangan sabunin na to. CVT cleaner na lang siguro. So layo muna natin yung ibang mga pyesa. Yan. Tapos simulan na natin linisin to.
Bago natin bugahan ng CVT cleaner, tanggalin muna natin yung mga likabok para hindi siya mamuo. Baka maging putik yan kapag in-sprayan agad natin ng CVT cleaner. Yan, nag-gloves na rin ako dahil naramdaman ko para mahapdi nga sa kamay yung CVT cleaner. At yan, karamihan halos naman nung mga dumi na kanina nandyan. Nung unang spray ko parang kusa namang nalaglag na. Yan, konting-konti na lang. Ngayon sinasabayan ko lang ng brush lang yung pag-spray natin para matanggal talaga yung mga kumapit na dumi. Pero mukhang okay naman malinis na siya. Yan, wala na ako nakikitang mga nalalaglag na mga itim-itim. Yan, palagay ko okay na to. Yan, malinis na siya. Di ba? Nang nice. At madali rin naman pala matuyo yung yung CVT cleaner. Natutuyo rin siya agad pagkatapos mo i-apply. So, pag may mga nakita pa tayong mga alikabok, balikan natin. Pero to mukhang wala naman na. Ayan. Malinis na siya. Yun. So proceed na tayo dun sa mga parts na lilinisin natin. Ngayon unahin natin tong ating drive face. Ayan. Likabukan muna natin. Ito tanggalin natin. Pero syempre tatandaan muna natin kung paano siya tinanggal. So ayun, merong marka dun sa loob. So, ayun yung nasa loob nito. At yung wala, yun yung nakapasok. Okay. Mukhang okay pa naman. Wala pa namang mga sugat or mga kanto-kanto. So linis lang talaga muna siya. Then ito naman, mukhang maayos pa siya. Okay. So linis lang. Yung bola ay mag-upgrade tayo ngayon. Ngayon itong ating stock na bola ay papalitan natin. Dahil yung stock ay 19 grams. So magpapalit tayo ng 17 para makuha lang natin yung gusto nating arangkada. Hindi naman ako naghahanap ng bilis. Yung top speed wala sa isip ko yun. Hindi ko masyadong pinapansin yun. Kailangan ko lang ay madagdagan yung arangkada natin, yung alis ng motor. Lalo may mga karga ako minsan, o madalas kapag gumigig ako, may mga karga ako, yung gitara, yung effects, minsan may angkas. So, mabigat, minsan nahihirapan yung motor, naramdaman ko na medyo hirap siya pag arangkadahan na. So, tingin ko, kung maggagaang tayo ng bola, madadagdagan yung arangkada natin. Para minsan sa mga overtaking, di ba? Para mabilis lang na umakyat yung ating speed. Hindi naman natin kailangan mabilis. Ayoko naman ng racing na setup. So bola lang yung papalitan natin. Wala tayong papalit ng iba. Hindi tayo magpapalit ng spring or ng kahit ano. Basta ang papalitan lang natin ay bola lang. Brushin lang natin mabuti. Yan. Then punas ng basahan. Ito, kailangan natin itong linisin. Siyempre, naipulan na rin ito ng mga dumi. Sa mga kagaya ko na nagdi-DIY or mga planong mag-DIY, kung hindi ka masyadong confident na gawin yung mga nakikita mo online, medyo may doubt ka na hindi mo kayang gawin, mabuti magpaturo ka na lang ng personal kaysa madisgrasya mo yung motor. Mas malaking diferensya, di ba? Kung merong magtuturo sa'yo na nakaharap sa'yo mismo kaysa yung nanonood ka lang ng mga video, mas okay yun para at least natututukan mo yung paggagawa ng tama. So ayan, malinis na to. Tabi natin.
Ito medyo marumi talaga. Yan. Nakikita niyo yung mga tumutulon dun eh. Yun, dami nga. Para matanggal natin yung mga sulok-sulok na kinapitan ng mga dumi. So sa pagdi-DIY naman, syempre sa una nakakatakot, lalo hindi mo pa kabisado, pero kapag inulit-ulit mo na yan, parang nagiging basic na lang din. Gaya ko, first time ko itong gagawin, kaya medyo nag-iingat din ako. Baka may mga mali akong magawa, so kailangan talaga doble ingat. Kaya gaya nga ng sabi ko, kung hindi ka talaga confident na kaya mong gawin, eh syempre huwag ka nang marunong. Magpaturo ka muna. Pero yung mga ganitong linis-linis lang naman, eh super basic lang naman ito. Ang medyo critical lang kasi yung pagbabaklas, yung pagbabalik, kasi marami nagkakamali doon eh. Lalo sa pagbabalik, kaya nabuburutan sila minsan ng CBT. Nalalaglagan sila habang nananakbo dahil hindi ayos yung pagbabalik nila ng mga tinanggal nila. Next natin ito, pero kailangan nating baklasin. So kailangan natin ng tools dito. Ito yung ating torque drive. So ito kailangan nating pigilan dahil tumatalsik yung spring nito. So pipigilan natin ang paa. Yan, tanggal na natin. Alalay para hindi tumatalsik yung spring. Yan, medyo malakas yung spring niya. So, tanggal. So, kailangan tanggalin muna natin itong mga pin. Okay, tanggalin naman natin to. Sungkitin lang natin. Yun. Tanggal na. Okay. So, yung makinis sa yung nakataob. Then, ito yung mga spring. Ayan. Okay. Tulo. Yan. So, ito, babaklasin din natin para malinis natin ito ng maayos. Yan. So, may mga goma rin siya rito. Tanggalin natin para hindi mababara ng CVT cleaner. Yan. Tabilan natin dito. So ito, lilinisin natin ng CVT cleaner. Ito rin. Ito mukhang makapal pa naman. Yan. Okay pa naman siya. Makapal pa. Hindi pa natin kailangan palitan. So linis lang din talaga. Yan. So linisin na natin itong ating mga parts. Tapos spray ng konti. Then brush. Hindi tayo gumamit ng tubig dahil para syempre maiwasan na rin natin yung pangangalawang. Alam naman natin ang tubig ay delikado sa mga metal parts. Ito rin, release natin. Yan. Punas na lang. Hindi na natin ito lilihahin. Ito din. Spray natin ng konti. Then masahan. So ito na lang ang kailangan nating linisin. Yan, spray lang naman. Tapos pasadahan natin ng brush. Yan, punas-punasan lang din muna natin para matanggal pa natin ibang mga dumi na nakakapit. Yan, tingin ko okay na to. Wala na akong makuwang mga dumi na mga kapal. Ayan. Okay, simulan natin assemblein itong ating mga nilinis na parts. Unahin natin yung clutch lining natin. Balik natin muna yung mga tinanggal natin na rubber kanina. Yan. Bali 1, 2, 3, tatlong piraso. Then after nyan, yung damper natin, nakabit na natin. Next natin yung lining. Kabit natin dito. Yan. Dalawa. Tatlo. Then kabit natin yung mga spring. Yan. So lang natin na naikabit natin na maayos yung spring para hindi tayo mabaklasan.
Yan. So, na-assemble na natin to. Balik naman natin itong pinaka-cover niya. So, yung makinis nasa ilalim, yung medyo magaspang, yung matalim yung gilid, yun yung nasa labas. So, ito medyo may kailangan ng pukpok nito para maibao natin maigi at maipasok natin yung mga clip. Ayan. Kapag ka naman pumasok na, hindi mo na kailangan pukpukin. Kapag ka alam mong pasok na yung clip sa loob. Okay, ngayon yung torque drive naman, lagyan natin ng grasa yung paligid. Then pasok natin yung male torque drive. Ito. Yan. Tapos tapat natin dun sa mga lalagyan natin ng pin na 3 piraso. Tapos lagyan natin siya ng grasa. Yan, medyo kalat-kalat pa yung grasa ko pero lilinisin natin mamaya yan. Kapag nailagay na natin yung mga pin. Kumuha lang muna ako ng tissue para mas malinis natin ang maigi. Yung mga parts na hindi natin kailangang lagyan ng grasa o yung mga para hindi kalat-kalat. Kasi hindi dapat daw na na sobra yung grasa dahil maaaring pumasok yan sa loob ng belt natin at mag-cause ng dragging. So kailangan katamtamang grasa lang at yung mga parts lang na dapat grasahan ang lalagyan. Tayo naman ay masunurin naman sa mga sa mga instructions. So ayun yung proper way. So yun ang susundin natin. So ayun, nalagyan natin ng maayos na grasa yung ating torque drive. Okay, balik na natin yung ating color guide. Yan. Tapos tingnan natin kung may mga excess na grasa na lumabas. Punasan natin. Yan, nalagay na natin yung color guide. Sagad na natin ngayon. Yan. Tapos angat. Yan, mukhang okay naman yung pagkakalagay natin. Yan, wala namang mga excess na mga grasa na para mag-cause nung dragging at baka pumunta dun sa loob. Yan, mukhang okay naman na yung ating wala na mga excess na grasa. So next na natin yung ating center spring. Okay, so balik na natin tong spring. Ready natin tong ating nut. Ito, kailangan ng puwersa nito. Ready natin yung ating torque drive. Okay. Apak lang ng konti. Tapos balik natin yung ating nut. Ayan. Alam mo, kapag first time talagang mahirap eh. Pero katagalan, kapag ulit-ulit nga, sabi ko nga kanina, kapag lagi mo na siyang ginagawa, makasanayan mo na rin. So higpitan lang natin ng konti. Yan. So naikabit na natin. Mamaya natin siya, i-torque wrench natin siya. Higpitan natin ng konti. Yan, para hindi lang mawala. Mamaya kapag nakakabit na, gamitan natin siya ng torque wrench para sakto yung torque na mailagyan sa kanya. Then next naman natin yung ating pulley, assemble na natin. Yung ating bolang gagamitin, ito, yung sa gawa ng SeaWorks. Ayan siya. 17 grams to. Ito yung kakabit natin. So sana maganda yung maging epekto nito kaysa dun sa ating stock na ginagamit. Gaya nga ng sabi ko, hindi natin habol yung bilis. Ang kailangan lang natin yung arangkada. Dahil syempre meron tayong mga karga-kargang mga gamit sa motor. Minsan may angkas. Sabi ko nga, nangangapos ako minsan. So try natin, baka magbago dito. At yung makuha lang natin yung arangkadang gusto natin. At syempre yung pang overtake natin na hindi hirap kapag may mga karga-karga tayo. Bali, ang sabi ng manufacturer daw, yung nasa left side ay yung parte na may sarado. Yung kabila kasi may parang metra siya na open. Yung kabila ay sarado. So yun yung nasa kaliwang side. So pare-parehas lang. Yan. Kabila.
Ito sana maging maganda yung epekto nung bola na to para sa arangkada ng motor natin. So from 19 grams na stock, nagpalit tayo ng 17. Tingin ko malaki naman epekto nito, pero sana in a good way, di ba? Yan. So nakabit na natin yung ating fly ball. Then yung back plate, nakabit ko na yung mga slide piece. Kabit na natin. Ayun. Then lagyan natin ng konting grasa yung ating oil seal. Konti lang. Okay, balik na natin yung bushing niya. Yan. Yan. Linis muna ulit. Tignan natin kung may makikita tayong mga grasang nakakalat. Para hindi lang pumunta dun sa ating belt. Yan, okay na yan. Okay, kabit na natin. Bali, lagyan natin ng konti lang na grasa itong signal natin. Okay. So, pasok na natin. Ayan, unfortunately, nasugatan ako. Well, kasama yan sa, kasama yan sa paglaki. So, pasok natin. Ayan. Okay, balik na natin itong ating belt. Kung paano natin tinanggal. Siyempre, ganoon din natin siya ikakabit. Okay. Balik natin yung washer na makapal. Tapos yung ating nut. Okay, dito na tayo. Lagyan natin ng konting grasa. Hindi naman sobrang dami. Ito yung napanood ko kay Motobiz na ginagawa niyang technique. Gagayahin natin. Shoutout kay Sir Motobiz. Dami ko natutunan sa'yo. Then, pasok natin ito. Yan. Ayun, grasahan nga. Tanggalin natin yung excess. Tanggalin natin yung mga excess lang na grasa. Okay, pasok na natin itong belt dito sa ating torque drive. Yeah. Medyo may katigasan. Yan. Pumasok na. Yun. So, i-torque lang muna natin to. Okay, kabit na natin yung bell. Yan. Tapos yung washer. And of course, yung ating nut. Tapos ito, i-torque wrench natin. Torque natin to ng 49 Newton meter. Yan. Spa. Okay. Okay na yan. Okay, ngayon start na natin para makita natin kung ano yung epekto at kung may pagpag ba yung ating belt. Yan, mukhang wala namang pagpag yung ating belt. Maayos naman. Okay, mukhang na ibalik naman natin ng maayos yung ating panggilid, yung ating CVT. Yan, mukhang maglalapat na rin naman yung ating belt. Hindi siya pagpag. So ngayon, kabit na natin yung cover. Tapos testingin natin kung ano yung naging epekto ng ating 17 grams na nilagay. Okay, ngayon natapos na natin yung ating panggilid. Preto na. Testingin na natin siya. Unang andar. Tignan natin kung ano yung epekto nito. Wow. Woo! Gulat ako dun ah. Ay, malakas nga talaga yung arangkada niya kumpara dun sa stock. Wow. Wow. Teka, medyo gugulat ako dun ah.
Mabilis nga. Oh my God, parang kaya ko ba to? Wala, siguro naninibago lang ako dahil hindi naman ako mabilis talaga magpatakbo. Pero yun, ang bilis nung ano niya, ang bilis niya makakuha ng speed. Yun, oh. Nice. Ang galing. Taga nga, medyo ilalabas ko ng bahagya. Lalabas tayo sa kalsada. Parang tulin na nito. Boss Toto, bantay mo saglit ha. Oo. Teka mo, doon ka mo saglit ha. Dito, tignan natin sa kalsada. Oh my God. Ang laki ng diferensya niya dun sa stock. Yun, dumadamba yung motor. Hanip. Ano pa ako ng kalsadang medyo maluwag. Pero ano, yun o, dumadamba siya. Hindi naman umahangat, pero yung alam mong pagka binigyan mo siya, oh, di ba? Nice. Ito lang naman yung ano, yung kailangan ko para sa pang araw-araw na ride ko na ginagamit ko sa gig itong motor. Gaya nga sabi ko kasi may mga dala akong mga gamit. Wait lang. Ngayon, malalaman natin kung magiging epekto naman ito yung paglakas ng gas. Pero wala naman akong ibang pinalitan dito, kundi nagbabalan naman tayo. Nakita niyo naman, nagbabalan tayo ng bola from 19 to 17. Hindi ako nagpalit ng spring, ng kahit anong spring, ng clutch spring or center spring. Wala tayong ibang pinalitan. Yung clutch line, yung clutch hindi tayo nagpalit. Basta yun lang, yung bola lang ng SeaWorks. Pero ganda, ganda ng epekto niya, grabe. Ramdam na ramdam ko yung oh. Walang ganito yung ano eh, yung stock eh. Yan oh. Wala siyang ganyan. So, pang overtaking maganda to. Oh. Diba? Nice. Oh. Wala ito dun sa ano, sa stock na bola. Hindi ganitong ano niya. Ato. Dito medyo may ano dito, diretso rito. Oh, 50 agad. 55, 60. Ganun lang kabilis. Nakakuha tayo ng ano, 60. 60 plus actually. Teka lang, isa pa. Isang ikot pa. Dito kasi ay ano eh, medyo maluwag yung kalsada na to. Yan, tignan nyo yung speedometer natin. Gawin natin from 0 to 60. Yan. Dito tayo sa pagpanek. Yan. 0 and go. 60. Oh, lakas. Malakas yun. Ay, parang okay ba sa akin yung ganito? Hindi kayo parang sobra to. Isa pa. 0 to 60. 0 40. Oh my God. Malakas nga. Ganun lang siya kabilis. Nakakuha ng ano, 65 actually. Tama ba kung nakita nyo yung speedometer natin? Medyo may halong kaba. Parang ganda ng arangkada niya. Oh, di ba? Oh, yari. Teka lang. Dito tayo kala Jay. Iyayabang ko lang kay Jay to.
17. 17 lang naman. Inano ko lang yung arangkada lang para makakawala pang arangkada tsaka pang ano, overtaking. Oh, 17 lahat. Straight lang. Dapat ano? Straight 17 lang yan. Yan. Testingin ni Jay. Paramdaman niya yung arangkada raw. Pero sa akin, maganda ni arangkada eh. Italakas mo yung sugod para sa... Oh, sarap no? Iyo no? Sarap. Sarap na siya itakbo. Parang manunugod siya. Parang manunugod yung motor eh. Parang galit na galit. I like it. Oo. Nakuha ko yung ano, yung gusto kong arangkada, yung alis ng motor. Okay na okay. Sigurado hindi na ito mahirapan kahit may mga dala akong gamit. Dahil lumakas yung hatak niya. Wala naman akong pakialam sa ano, sa top speed. Okay na yan. So happy naman ako sa ano, sa naging epekto nung pagpapalit natin ng bola. Yun oh, may laman pa rin eh, kahit na nakakbo ka ng mabilis, tas binigyan mo siya, meron pa rin. Nice, galing. Yo. Tama yung kamay ko. Medyo mahaba yung naging sugat kasi. Wala kasama sa pag-DIY yan. Kaya dapat ingat lang din pag nag-DIY ka ng mga bagay-bagay. Sugatin pa naman ako. Tuwing may gagawin ako, lagi ako nusugatan. Tanga ba tawag doon? Di naman, nag-iingat naman ako. Na tatapat lang talaga. So ayan, yun yung ating test. At bukas malalaman ko yan sa ano, sa pag-ride ko bukas na may dalang gamit. Kung ano ba talaga yung pinag-i-epekto sa kung nakuha ba talaga natin yung gusto nating takbo kapag may mga bit-bit na mga gamit gaya ng gitara at saka ng effects. Medyo may kabigatan din kasi yun, so kailangan ko talaga ng extrang kadyot kumbaga para hindi nahihirapan yung motor. At di rin ako nahihirapan kasi sa mga overtaking minsan, syempre mabigat na yung motor, yung karga ko I mean. So nahihirapan ako minsan sa overtaking. Pero ngayon tingin ko may laban-laban na to. So yun muna yung ating video para sa araw na to. Kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Val. Salamat.